chapter 13. Okay, Mark chapter 13, let's start in verse 1. Sa paggawas ni Jesus sa templo, usa sa iyang mga tinun-an ang miingon kaniya, tan-awa, magtutudlo. Maanindot kaayo ang mga bato ug ang kinatibukan sa templo. Ito bag si Jesus, nakita ba ninyo ang kinatibukan sa templo? Walay bisan usa ka bato nga mahibilin sa nahimutangan niini, tumpagon gayud kining tanan ang Dios magapanalangin siyang pulong. So the heading of the Mark chapter 13 is about Jesus foretells the future. Isa-isa na ni Jesus unsay may tabo sa umaabot nga mga panahon. O matod pa din nga sa diha nga ni gawas na si Jesus sa templo, isa sa mga tinunan ni Jesus na ingon nga tan-awa gani nindot kaayo nga templo, magnificent buildings, gidescribe yun sa English, sa NLT, magnificent buildings. Sa Bisaya wala kaayo gikan manindot lang, and then sa ESV, describe very wonderful stones and wonderful buildings. So, isgutan, unsa ka ang beauty sa buildings, unsa ang kanindot sa building sa templo. So, nindot na kinang templo ilang simbahan. Pero ingon si Jesus, nakita ba ninyo ang kinatibukan sa templo? So, gipahinuklog ni Jesus ang mga tinunan. Natanawag kayo, unsa ang nasa palibot sa templo. Ang inyong nakita, kanindot. Tinuod, anindot. Pero ingon si Lord, walay bisan usa ka bato nga mahibilin sa may nahimutangan ni ini, tumpagon gayud kining tanan. So, gisudkan diri ang building nga nindot apan maabot ko ng panahon nga tumpagon or madugmok lang ang tanan kay part na sa paghitabo sa umabot nga panahon nga ang tanan nga mga paghago nato ning kalibutan na walay pulos lang pag-abot sa panahon nga matuman na ang gihisgutan sa kasulatan. And then verse 3, samtang si Jesus naglingkod dito sa bungtod sa mga olibo nga atbang sa templo, gisikreto siya pagpangutanan ni Pedro, ni Santiago, ni Juan o ni Andres. Sila maingon, tug-ani kami kanusa kini mahitabo. Ug unsay ilhanan nga kining mga butang nga hapit na gayud matuman. So daghan man ang nakadungog ani sa pagsulti ni Jesus, halos mga tinun-an niya o patud pa ang gawas pa sa mga tinun-an pa iban mga tao. Pero imagine na sa daghan mga tao ug mga daghan tinun-an nga gituluan ni Jesus. Tulo ra kabuk ang curious, tulo ra ba? Upat di ay upat. Upat ra kabuk curious unsay ipasabot ni Jesus. So gusto nila may ba unsa gid ay kanusta di ay matuman. So nay mga panahon nga gusto na to maklaro ang tanan. Muna nga mangutana jud ta. So nangutana silang upat. Si Pedro, Santiago, Juan o si Andres. Bisikreto kuno pangutanan ni Jesus nga tug-ani kami kanusa kini mahitabo unsa ilahanan na kining mga butang nga hapit na gayud matuman. So naay gusto nila mahibaw-an jud ug ayo kay aron nga kanang mawala na ang mga hunahuna nila nga nakapapuzzle sa ilang hunahuna. So gitubag sila ni Jesus sa verse 5. Unya gisultian sila ni Jesus, pagbantay kamo nga walay maglimbong kaninyo. In English pa, don't let anyone mislead you, for many will come in my name claiming I am the Messiah, and they will deceive many. Nag-warning na din si Jesus. So ang first nga kuan, mga first
first 1 to 4 verses, nagisgot sa building. Pag next ana nga verse, nagisgot na sa misleading. Nga naanay mo mislead, naanay mo pa sila, naay mo pa sila ag, oh, mo pa sila ag mo mislead siya. Unsa ito yung question nila? Kanus ani may tabo? Unsa ilhanan nga matuman ning tanan nga imong gisulti? Ang ilhanan daw, ingon si Jesus, ha? Nga naay daghan nga mga deceiver, mga limbungan, nga mulimbong nila para ma-mislead sila. So, aron ma-mislead ang mga katawhan sa Ginoo na ay deceiver, na ay manglilimbong, nga ipadala ni Satanas, iyang agent, iyang mga katawhan, mga servants niya, para mag-mislead sa katawan sa Ginoo. Kay mislead naman tunaan tong mga katawan nga wala naglagad si Ginoo. So, ang dili na to i-mislead tunaan na mislead katong nasa laag na. Ang iyang ipasalaag katong naras ka matuuran. Kasi ganyan niya, don't let anyone mislead you. Ayog tuguting nga naay mo pa sila ang kanil. Kasi giingnan niya iyang mga tinunan. Sa ato pa, klaro kaayo nga nagpasidaan na si Lord nga naadyoy yawa, naadyoy demonyo, naadyoy instrumento sa kaaway nga mo abot para i-mislead ta. Unya, mugamit po sila o biblical scriptures para masalaag ta. So don't let anyone mislead you. Nag-warning na gid si Jesus. Isa na ati mailahan, ngapit na maabot ng Ginoo. Kaya sa to, daghan, many will come in my name. Dalon ang ngalan ni Jesus. Para nga makaingon ta nga, iyo nas Ginoo. O kadumdum na noon ko ganina, pagpalit dito sa merkado. Sa isa na ko sa suki sa, barato din na siya. Yan siya nga. Ang saon din mo ni ma'am, ikaw ay mag-thanksgiving sa among simbahan. Siya, saan nga lang sa inyong simbahan? Ikaw, asa di kagasimba? Siya nga, niunda na magugsimba ma'am, kaya nakaabit magko atong na Koreano. Unya, naman sila'y Mother God. Naman sila'y Mother God. Ikaw, di gito mao. Di na gito mao. Ay na lang niundag ka ato. So, din siya nga, kuan pag yun, kada Martes among taon ato, voltage yun, sa balo. Oh, ani undang ko ma'am, oy kay wag lahi man iko nga, magid kani undang ko ka ato kay di na gito mao. So isa to, many will come in my name. Daghan kuno nga moabot nga gamiton ang ngalan si Ginoo kay aron lagi malinglang tao claiming that I am the Messiah. Moingon nga siya na gid ang Messiah kuno katotohanan. And they will deceive many. Daghan ang ilang bungan. So kinsa may malimbungan? Mga Kristiyana nga walay solid foundation. Sa kung natay solid foundation, di ka matarog kung naay doktrinang bag-o i-introduce. Amen. Muna maminaw kitag ayo kay aron masabtan nato pag abot ka tay ugon ta sa doktrina, tay ugon ta sa atong courage, tay ugon ta sa atong passion, sa atong love, sa atong faith, sa atong tanan-tanan. Di tama tumba, di ta mahagsa. So, ang target sa kaaway nga mo deceive is ang Christians, ang mga followers, mga servants, mga believers ni Jesus. Iyang tuison ang pulong para ma-deceive ta. Madi na nga matingala ka, lahi naman sa espiritu, lahi naman sinultian, lahi naman mga post. Nga naman, naana may espiritu nga dili maayo nakasulod. And matod pati ni in verse 7, ug ayaw kamo kahadlok, inig kadungog ninyo ug mga balita may tungod sa mga gubat sa duol ug sa layong mga dapit. So di kuno ta malisang kung makadungog tag na gubat, duol man o layo nga dapit. Part lang na sa
sinyalis nga hapit na mo hitabo ang giingon sa kasulatan nga bisan gani ang building sa Jerusalem gunob, matumba, mahagsa, walay batong isa mabiling. O gapon man ito nagtanaw ko dito sa Israel, nagtanaw dito. Pagbiragit sa missile sa kontra, ang taas kay nga building ay uyog, pag utro pagkakita, pag humanang nga wala ng mga abo, napulpog na siya. Gagmay na lang nabili. So inga na kamakalilisan ang umaabot ng panahon. Na ay dagko, nagira grabe, nagira na ay kagutom na ay linog. Nya kung huyang atong foundation, nervyos ka sa kalisang, niya wala pa siguro, kasiguro ni mong kalag kung mamatay kas ka nervyos, pagka-imperno ha. Muna nga, gusto ni Lord, ligon atong foundation, kay ang kalibutan gaka worse, gaka ngilngig, dili gaka the best. Kung dili hapit na mo, abot ang beast. Dili gaka the best ang kalibutan as the years will continue to evolve. Ang the beast, ang mangtas, nga muhari sa kalibutan, hapit na mo padayag, hapit na mo tungha. O kung siya mo tungha, mo worse na gud ayo ang kalibutan. So na ako noy mga gubat lagi og ayo ka ibulong. Kay matud pa kining tanan mahitabo gayud kining mga butanga apan dili pa kini mao ang katapusan. Kinahanglan masahin ta ang taghatag na tong balita aron ma-update ka sa mga panghitabo ang Biblia. Amen. Kanang news din na sa atong syudad, sa atong nasud, sa bang nasud. Nindot man na siya. Pero aron ma-update ka sa espirituhanon unsa kay ang tanan nga hitabo diri naara sa Biblia nasuwat. Aron ma-remind ta nga dili kuno ta mali sa ang kumahitabo na kay matod pa, dili pa na mo'y katapusan. Makigubat ang usa ka nasud batok sa laing nasud ug ang usa ka gingarian batok sa laing gingarian. Maglinog sa nagkalain-laing dapit ug may gutom usab. So na gutom na linog sa lain-laing nga dapit. So kinsa man nga dapit ang maingana? Kasagara sa Biblia, kanang dapita nga daghan makasala, gamay ra kaayoy mataro. Mo man di ba? Kung tanaw na tong Biblia, kasagara sa mga dapit nga gisilutan sa Ginoo kay wala naghinulsol. Gipadangatan sa Ginoo magwawali para magbata sila, maghindulsol sila o dili sila magbali-bali. Walingiw na Ginoo paglingiw sa Ginoo, mo na tawag banat-banatan na sa mga kalamidad. Itugyan na si Ginoo sa kaaway. Pero kung makita niya ang mga tao magpaubos, maghinulsol, mautro ang judgment ni Lord, di niya itugot, dili na idayon ang iyang hukom para pagsilot sa katawan o sa ganang dapit nga naaan ang mga katauhan. Okay. So, nga na no, apan kining mga butanga sinugdanan pa lamang sama sa unang mga kasakit sa pagpanganak. So kana kuno nga mga pangitabo, mura lang kuno nagbati. Dili pa ipanganak ang bata, dili pa matuman tong giingon. Sinugdanan pa lang pagbati. Di ba pagbati sakit magit pagbati. Sa ding anak na ang giingon sa i-fulfill na, tumano na ang ipadayag sa Ginoo sa kuan. Mo na siya. Pero pag nagbati pa man, ni pagbati kay di pa man ta kabalo kanus agina mo gawas. Sinugdanan pa kuno na matud pa sa punuso no. So verse 9. Busa pagbantay kamo kay panakpon kamo sa mga tao ug dadon ngadto sa hukmanan. Kinsa may giingnan ani? Iya kay pong mga tinud-an, iyang mga alagad. No, nga kuan. Na moabot ang panahon sa diya nga gipito na gyud ang mga tinud ani Jesus mga nagwali sa pulong sa Ginoo.
Kay gusto sayaw nga maundag ang pagwali aron walay mga tao nga malig-on sa pagpangalagad sa Ginoo. Kani uban gani nga kinsa man ang country karon nga noted nga dili ka pwede madalag Biblia, madakpan ka, magwali ka, dakpan ka. Di lang sa Israel, maabot ang panahon nga ingana. Kay ang plano sa yawa, tibok kalibutan man, dili man part of the world lang iyang target. So nagpasidaan na si Lord nga naay mga pangitabo nga kuyaw nga pangitabo nga matud pa din ni nga ang uban kaninyo magbatay kamo kay panakpon kamo sa mga tao dalpon ngadto sa hugmanan. So tungod sa pagwali, may tapod ka Philip. Kinsa pa itong ipangalas ng Pablo? Ingato. Tungod sa pagwali. Kay kinsa man nagpaluyo anang ipadakop ng mga nagwali sa pulong Ginoo? Ang yawa. Pero nagpadayag ng Ginoo sa Acts, mabuto ang isa sa mga isang example ani sa Book of Acts nga napriso silang Pablo, silang Silas, silang Pedro. Ngano man kay gipadayag nga isa na sa katumanan nga naa mga magwawali nga dili naman tayo nga ipapriso, pero tungod kaanyawa may kontra, mangitagit siya pamaagi gamiton din na nas authority. Umatod pa din pamunanan kamo sulod sa mga sinaguga o muatubang kamo sa mga pangulo o sa mga hari tungod kanako aron pagsulti kanila sa maayong balita. Kinsa daw kuno ang itugutan may kadabo na nganong itugot na propesiya nga na. Umatod pa di gyapon isa-isa na unsa may tabo sa uban yung makatawhan alagan niya. Pero dili gyapon malampuson ng kaaway kay makawali mo hapon ang mga alagad niya dito. Makawali. Ang mawali kuno ang maayong balita dito sa mga dapit nga nagapriso iyang mga alagad. Unya kadto day wala kasabot tuwa. Ana din issue na no. Tuwa. Kuan man magwali di na priso. Pero si Lord di ay nagtugot kana siya katuyuan. Pero sa mga wala kasabot, daga na din issue. Tuwa na, paisog-isog pagwali, tanawa kinakpan. Tuwa na. Pero si Lord is nagtugot di ay, kaya na siya gusto mahitabo. Diba? So, ingana, matod pa sa pulong sa Ginoo. Apan kinanglan iwali, una, ang maayong balita ngadto sa tanang katawhan. Masada ko na sa verse 11, sa di pa na mahitabo, dapat iwali sa ang maayong balita sa tanang katawhan. Gusto ni Lord iwali. Ano man iwali? Maulagi na ang makapahatag na to sa pundasyon nga makailatas Ginoo o mga lagad tas Ginoo. Kaya kung makailatas Ginoo, mailan man ko na itong pulong sa Ginoo, mailan na itong Ginoo, pinaagis ang pulong. Kung makailatas Ginoo, pinaagis ang pulong, mo din itong nga gusto niya, malig-on ang pundasyon sa atong pag-ilas Ginoo. Amen. Daghan ka ay nakailag Ginoo, pero ang pundasyon nila sa pag-ilas Ginoo, wala. Kaya sa daw ko ang pundasyon, ang pagpaminaw o pagtuman sa pulong sa Ginoo, moonay makapalig-on sa atong pundasyon, sa atong pag-ilas Ginoo, pagpangalagad sa Ginoo. Amen. So, kung ikaw lang tamaminaw, wala dili ta matuman. Sa to, ang atong pundasyon huyang. Murang kunog na sa balas. Ba na ko natiwas pa kung wali atong Domingo, kaya time naman. Murag sa balas. Pag naanay bagyo, ang balas muhagsa. Bisan pagdaghan nga balas. Pero sa bato nga likon, mabarog lang yapon ang bato. Kisa do kuno ta ang ingana nga klase ang kahimtang or sitwasyon or status sa pagtupag-alagad sa Ginoo katong tao nga naminaw ug nagbuhat. Those who hear and obey the teaching of the Lord can be likened unto a man who built his house on the rock. Matud pa. Tanawa ra gud nga naminaw si Zacchaeus. Naminaw gid kay si Zacchaeus.
diretso na ligon ang iyang pundasyon. Otro siya na, diretso na change. Naminaw si Saulo, diretso na change. Kaya naman, maminaw lang bitaw ta, na-adjust ka usaban diretsyon. Ano man, ang tubig nga mo agis ato ang mukaan na to, mulimpyo naman ang puno sa marag tubig. So daghan kay muan kung maminaw tag-ay sa pulong sa Ginoo. Not only nga atong pagtuo mo tubo, pero may luan ang ato kasing-kasing una-una. Okay. Apan kinanglan iwali una ang maayong balita ngadto sa tanang katawan. So sa di pa kuno badakpan ang mga alagad niya mga kuan. Magwali sa gid sa lain-laing dapit. Ana. Wantas ka paabot pa ni Kristo. Mintas iwali jud mo na nga bisag asa ta dalon. Sa to iwali gud mo na nga wala sa ako to kung na ay kaya masugot ang kuan nga magwali jud ano man opportunity na nga makawalit ta sa pulong sa Ginoo ang mamati bulahan. Amen. Sa ito always remember that John chapter 3 verse 19, di ba? Sa John chapter 3 verse 3:18. For God so loved the world that He gives one and only Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Di pagsunod ato, apan kadtong wala na mati, higyukman nas Ginoo. Those who do not believe Him has been judged by the Lord. Masa man kuno pagtuo kung wala kunoy magwali. Muna magitagaan ta ni Lord og wisdom. Unsa na to pagwali? Ang opportunity nga gihatag i-grab na siya. Nga naman, mao kinay sugo ni Lord sa matag usa. O mao po na'y bunga nga diin nasabtan na nimong pulong sa Ginoo. Kaya kung nasabtan nimong pulong sa Ginoo, kaya mao man siya sugo sa Ginoo. Kung imo nagibot ang sugo sa Ginoo, it means nag-grow na ka. Nag-grow na ka. Itubo na ka, gilangbo na ka. Di kay sugi lang pata og pakaon, wala pa ta nagpakaon. Hello? Sige lang tagipakaon, wala pa ta nagpakaon. Kita na magpakaon na ta sa pulong pud sa Ginoo. Naanang tayo magpakaon sa pulong sa Ginoo. Pagwali na to sa pulong sa Ginoo, nagpakaon ta sa pulong sa Ginoo sa nato sa uban. Sakto, dili. Kinanglan nga, di lang kita muoy magsigig kaon. Kinay, muhungit na putas uban. Mupakaon na punta sa uban. So to, this, in verse 10, for the good news must be first be preached to all nations. Kay maing balita, maing ibanghilyo, kinanglan iwali gayud sa tanang kanasuran. Muna gi-spread na ni Lord ang lain-lain ng mga alagad si Ginoo. Nga naagyoy kasibot magwali sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, man dyan na ang sugo sa Ginoo. Bulakan naman tumutungan sa gisugo kaysa mo supak sa gisugo. Bulakan dyan ang nagtrabaho kaysa wala pagkikitrabaho. Diba? And then, matod pa sa pulong sino, verse 11, when you are arrested, og sa panahon nga dakpon kamo nila og dad-on ngadto sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka kung unsay ang inyong isulti ni anang gayuna. Okay ka na. Di ba? Iwali. Uban magwali lagi ba? Ang uban madakpan kay naa lagi. Pero nga sa Lord, pagpadakop lang. Kay kung kamo madakpan nila, kamu po'y makadakop nila ilang kalag. Madakpan mo, pinaagis otoridad. Pero pinaagis akong otoridad, dakpon po na ako ilang kalag ng espiritu. Sakto, dili. Hello? So, dinakpan na yun. Gusto sa iyo, dakpon. May mga alagad sa Ginoo, ay nga na Ginoo, sige lang, padakop lang. Kay, nako'y plano, dakpon ako ilang kalag espiritu sa mga tao. Nga diin, nadakpan mo. Kay, nako'y dakpon po. Ang ilang kalag espiritu, kay makawali man mo. Hello? So, dinakpan na, gusto ang Ginoo, madakpan tas Ginoo, ingon po ng yawa, gusto po kumangdakop. Gusto po kumangdakop. Manikop. So, hindi ni nga,
ug sa panahon nga dakpon ka mo nila og dadon ngadto sa ukmanan, ayaw ka mo kabalaka kung unsay angay ninyong isulti ni anang igayuna. Isulti ang angay ninyong isulti kay ang mga pulong nga inyong isulti dili man inyo kun dili iya sa Espiritu Santo. Ana, nagpadayag na nga nay mahitabo nga dili mayo. So dili tanan positive ang mahitabo. Nay mga panahon negative. Part na sa testing. Og ay kabalaka ko sa isulti. Kay dili kamo magsulti ang Espiritu Santo. Now, kining kung ingana nakalaw ang iyong pag-ilas Ginoo, mamalandong mo jud ka malandong magampo mamalandong. Pero mubo pa imong kasi natian das Ginoo napakas mabaw. Mo ding tong pwede nga nagmahay-mahay pag wa ko ning uban na nadakpan na noon ko. Magmahay-mahay. Pero insa kantong ay kabalaka kay Espiritu Santo mo oy mag-iguon sa inyong isulti. Idepensa sa inyong kaugalingon. Verse 12, itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon aron patyon og maog usab kini ang buhaton sa mga ama ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan og ipapatay sila sa mga anak. Okay, dito ko sa English kanan ko sa English ani. In verse 12, a brother will betray his brother. Isa ni nga pangitabo nga mahitabo sa dili pa mobalik ang Ginoo. A brother will betray his brother to death. Maglinoibay na. Igsuon batok sa igsuon maglinoibay hangtod sa kamatayon. A father will betray his own child. Ang amahan mo luib na sa iyang kaugalingong anak. Ug ang mga anak will rebel against their parents. Ug ang mga anak mo rebelde mo sukol sa ilang ginikanan and cause them to be killed. So ingana magka-worse na gyud ang kalibutan ug ang kinaiyas mga kabataan ug katawhan. Isa-isay na. Nganong ingani man mahitabo tungod kay kung dili ta maminaw sa pulong sa Ginoo, wala tay kahadlok sa Ginoo, wala po tay kahadlok og respeto og tao. Kung wala na tay respeto og tao, wala na tay respeto sa Ginoo, respeto sa tao, mo na nga ang pagluib, ang paghimog dautan, pagbatig dautan, expected na gid na siya. So, o tanawa nga weak ang foundation ni Tomas ug ni Judas. Negative ba ng ilang, wala man sila positive account, wala man sila positive record. O nasayran gid og pinaka-weak, ang pinaka-weak sa dusi si Judas yun. Giluiban niya si Jesus. Pero kung imo sabton, giluiban man niya ang grupo. Pero si Jesus lang gid ang unang center sa iyang pagluib. A brother will betray his brother to death. Father will betray his own child, and children will rebel against their parents. So, okay, laruhon na to niha kaniyang bersikulo. Gisaysay na diri nga ang mga anak musukol sa ginikanan. Dili na because of the brought up. Bisan pag maayong brought up, kung si Satanas nakasulod na or demos nakasulod na, that is expected. Kay may tag brought up, wala ba good negative o pag ang leadership sa Ginoo. Pero nganong ni-rebuild man gid si Lucifer? Because of pride. Yan na, dili na to ma-blame ang ginikanan sa uban. For example, katong kang Job. Dautan ba si Job? Nganong imong anak dautan mo to tanan? Sometimes our principle, our theory, our assessment of the negative things that happen, atong itsas ginikanan. Hello? Dili ang ginikanan, ang yawa nagpaluyo anak. Ano dautan mo? Di ba? First 10 children ni Job. Dautan ba rin si Job? Nga dautan dito yung asawa raman. Nga nung wala man yung dadala ang iyang anak.
Because kung ma-influence na ang anak sa demon spirit, sa evil spirit, wala, magmanifesto gid nga daotan. Isa-isa na diri, children will rebel against their parents and cause them to be killed. O ganit sa ilang pag-rebuilding, ilan ang patkin ang ilang ginikanan. Because, unsa isa ka karakteristik ni Satanas, murderer siya or killer. O gani, sa to steal, to kill, and to destroy. Once nga niya na scenario, it means, demonstrate na ginagpaluyo, anak. O, dili lang ingana matod pa sa pulong sa Ginoo. Dili lang ingana matod pa sa pulong sa Ginoo. Let's see the Luke chapter okay, tanaw na to ang Luke chapter 14 man sila to. Luke chapter 14. Dili, Matthew chapter 10 lang sa ka. Matthew chapter 10 verse 34 to 38. Okay. 34 to 38. Siya. I have come to set a man against his father, a daughter against her mother. Ingon si Jesus ni ani ako aron nga ang tao mo makigbatok sa iyang amahan ug ang anak makigbatok sa iyang inahan ug ang binaji nga anak makigbatok sa iyang ugangan nga babae. Ang inyong kaaway will be right in your own household. Ang inyong kaaway naras inyong panimalay. That is why if you love your mother or father more than you love me, you are not worthy of being mine. Or if you love your son or daughter more than me, you are not worthy of being mine. So kisay-say diri about sa relationship, test of relationship. Kining Matthew chapter 10 verse 34 to 38. Test of relationship. Kinsay labaw nga imong pilion? Imo bang mama, papa? Imo bang anak lalaki bae? Imo bang daughter-in-law, son-in-law? Test of relationship. During sa time sa panimbahon, kinsa imong priority? Ang Ginoo ba or ang demand sa imong papag mama? Ali lang sa? During the time nga nanginanglan ang Ginoo nimo, priority ba nimo ang Ginoo o kinsa imong priority? If you remember during the time that God needs Moses to be alone on the mountain of Sinai 40 days and 40 nights to ikinanglan siya ni Lord kana siya istorya o gi-incubate siya dito spiritually. Hilom ang account sa iyang pamilya. Ay mga panahon di kinanglan ta ni Lord kay prepare ta sa dakong buluhaton. Amen. Nganong ingato ka taas ang panahon nga nibiya si Moses sa iyang pamilya. Kay dako kaayo taas kayang ministry pod kinanglan ingana ang long preparation niya before sa iyang assignment. Na dili ka kabiya ana, dili ka kabiya sa imong trabaho sa imong pamilya or unsa pa to imong you are not worthy of me. Nganuman tinuod kinanglan ta sa trabaho. Pero remember ang naghatag nato trabaho ang Ginoo. Tinuod na ginangnan atong pamilya. Remember, ang naghatan natong pamilya, ang Ginoo. That is why ko sa pulong sino, maabot ang panahon nga itesta sa relationship. Test of relationship. Test of job or work. Can we sacrifice our family, our job, when God needs us? Because He wants us. Kasi yan na po'y bugamit na to. Hello? Ito mag-betray.
And everyone, let's go back to Matthew chapter 13. Mark chapter 13. And everyone will hate you because you are my followers. Everyone. Kinsa man ni everyone. Everyone nga gigamit sa yawa will hate you. Everyone nga gigamit sa yawa will hate you because you are my followers. Maglagot siya ka na niya. Anong ingan na magina siya? Ma-invade. Maglagot siya ko. So that is one of the things that will happen. Nga dili kita nga nangalagad sa Ginoo maka-expect ng tantaw ganahan nato. Naagi mga tao di ganahan nato. And then don't get affected of their negative statements, negative looks, negative gestures towards us. Why? Isa to? Kung magpa-apekto ta na alkansin ta. To? But everyone will hate you. Ang matag-usang nga gigamit sa yawa. Ang matag-usang wa kasabot nimo. Masuko nimo, maglagot nimo. Because you are my followers, ka nag-follow ka nako. Suko ang mga iyas kaaway. But the one who endures to the end will be saved. Apan ang makalahutay hangtod sa end. Ano sa manang end? End sa imong kinabuhi. End sa imong kinabuhi. Ang ending ani. Mintras, ang ending ani, kana sa kamatayon na. Hello? Ang ending ani is kamatayon. Whoever endures to the end will be saved. So, isay-isay yun. Nga na may tapo. Apan ang mulahutay sa katapusan. Mulahutay. Di kay ma-discourage na wapay katapusan. Alkansi. Luoy. We are working because God commanded us to work for Him. And that is part of our salvation. Ang atong pagtrabaho sa bulaton si Pino, that's part of our salvation. And that's part also nga nay maluwas. Amen. Ang atong pagtrabaho, part na sa atong salvation, o part po na nga nay maluwas. Kaya kung wala na tayo manarbaho, wala na magtrabaho, wala na may maluwas. Diba? Wala na maluwas, wala na kuan, wala nang tanan. So gusto mo na gusto sa yawa. So in sa apan but the one who endures to the end will be saved. Ang mulahutay gyud hangtod sa katapusan. Nga wala gilaay, wala na discourage, wala na nagbagutbut. Mooray maluwas. If you remember Ezekiel, in the book of Ezekiel, ang matarong nga tao unya sa katapusan nagdinautan na, kada deceive na. Ang iya daw kunong nahimo nga matarong, counted ba dili? If you remember, counted ba itong nabuhat niya previous, unya iyang present na dautan, counted dili. Dili na. Pero ang dautan nga tao sa kaniadto, unya nagbagong buhay, ang iyang dautan kaniadto, erase or remain? Erase. Ang iyang dautan ang kaniadto, ang kautan sana bad record niya kaniadto, nagrepent siya karon, wala na to, covered na to, deleted na to. Opposite. Muna sa ang malahutay nga walay discouragement. Malahutay nga naapang kalayo sa Espiritu Santo, di kay nagkalayo. Mauray maluwas. Tingnan ka sa Lord, wala ka tingnan ng Lord nga, katong taas-taas nag-agi, taas nag-agi, yun. 75% ng agi, 25% na maliwala niya nahimo. Ang dako ito, nakasulod na to. Kaya na ba? Dili. Wala hutay hangtod sa kamatayon. Gusto nila din nga na. Kaya nga naman, maudyo na'y giingon ni Lord. Whoever endures to the end will be saved. Nga naman, ganun kinan mo enjoy ta. Mo endure ta, mo lahutay ta, kay lisod ang panahon. Ano may ingon siya mo endure, mo lahutay. Sa ato pa, naagi uban nga di ka lahutay. Whoever endures, katong nag-endure, E-N-D-U-R-A-E-S, nilahutay. Ang uban, endured na I-N-J-U-R. Endured na. Sakit na kasing-kasing, sakit ng utok, sakit ng huna-huna, sakit ng sinultian. Pero isa to, apan ang malahutay, taliwala sa mga kasakitan, maura siya maluwas. Unang, kinanglan ligun ta, kaya makalahutay ta. Kaya kung dili ta ligun, dili ta ka lahutay. Di ta kalahutay sa pain, emotional pain.
Physical pain, ita kalahutay. Verbal pain, pulong sakit, ita kalahutay. Delikado. Kaya kaka-worse. Whoever endures to the end will be saved. Part na sa ingon ni Lord nga mahitabo sa umaabot na ay mga relasyon nga sukdo ni Lord. Ito, brother will betray brother. Nga katong Matthew, napag ito sa uban nga books. Brother will betray brother. In-laws will betray. Mother of parents, o sa panda niya. Na ay mga betrayal, na ay mga pagluib, na ay mga relationship nga mga daot. Pero ang ulahutay, maoray, bulakan o maluwas. We are tested. Nagpadayag na ang Biblia sa kamatuuran, klaro ang tanan nga atong dapat timan-an para makarekulta. Uy, mura delikado man. Nganong ingani na akong gibati, nganong ingani ako sa tiyan. Managapon na, ambis malakaw ko na apa, gipakuha ni Lord sa kuha para masabtan, para makuha na ana-ana. So, ingana nga, magamit ta para ang kabugnawon sa pagpangalagan, babalik og kainit. Dili kay magdugang ta og pabugnaw, kay dili na maka tabang. Ipainit na to sa pagpangalagad ang matag usa aron di ta masugba sa init nga kalayo. Amen. O di pud ta mainitan sa Ginoo, dili init ang dugo ni Lord sa tuwa. Hello. Praise God. Kundi init atong espiritu ng mga lakad, mo padayon sa mga ginasugo nila sa tuwa para nga matuman ang iyang kabubuton. Let us pray for His word. Thank you so much, Lord, sa imong buhi nga pulong nga nagpahinumdum ka na mo. Unsa gayud ang umaabot ng mga panghitabo sumala sa nasulat nas kasulatan, O Lord God. Dili maayo ang mga panghitabo, O Lord God. Apan gusto nimo kami ligpon, Ginoo. Gusto nimo, O Lord God, nga makalahutay kami hangtod sa katapusang yugto sa among kinabuhi, Lord. Aron kami maluwas, O Lord God, sa katalagman, maluwas among kalag, O Lord God, sa linaw nga kalayo or sa kalayo sa impyerno, Ginoong Dios. Tabangi ang matag usa nga diin mo barog nga ligon. Tabangi ang matag usa nga maminaw pag-ayos imong mga pulong ug bubuhat mo tuman or mabuhat niini aron, O Lord God, nga malig-on pag-ayo among pagtupag salig pagpangalagad kanimo. Serious yung pulong serious yung mamiling adug imong pulong, O Lord God. In the mighty name of Jesus, continue to bless us all together. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah.